Ang balita ngayon, ito raw San Miguel Beer ay ite-trade itong si Mawala Tautuwa dito sa Terra Firma Jeep, kapalit ni Louis Sanggalang at nitong si K. Mark Carino. At pagkatapos nun ay tsaka na ibebenta itong Terra Firma. Yan ang latest report ni Snow Badwa. Pero ang tanong kasi dito, ang problema dyan, itong si Mo Tautuwa ay magiging unrestricted free agent sa Marso. So para magawa ng San Miguel Beer yun, kinakailangan kumbinsihin nila si Mo Tautuwa na pumirma ng panibagong kontrata at matrade sa Terra Firma. Ang tanong, papayag kaya si Tautuwa sa ganoon? Kasi nakita natin si Christian Stan Hardinger nung na-trade sa Terra Firma ay nagretiro na lang. Ito kaya si Tautuwa, papayag kaya yan na pumirma ng kontrata sa San Miguel knowing na baka siya ay i-trade nila o baka maghanap ito ng ibang offer sa ibang team. Kinakailangan pag-isipan itong mabuti ng San Miguel dahil ang laking problema nila kung sakali si Tautuwa ay basta na lamang umalis dito sa San Miguel at wala silang makukuhang kapalit. Dahil gusto ng San Miguel, makuha siyempre si Kay Marcarino kapalit ni Tautuwa. Pero kung mag-expire ng kontrata ni Tautuwa, pwede na yung umalis sa San Miguel. At paano nila makukuha si Kay Marcarino? Ibang player naman ang ibibigay nila. Madidiskarel yung mga trade plans ng SMB. So sa ngayon, yan ang pinag-aaralang mabuti ng management. Kaya kinakailangan offeran nila itong si Mawala Tautuwa dahil syempre, kapag hindi nila in-offeran yan at naging unrestricted free agent, baka yan mapunta sa ibang kuponan. At yan ang magiging problema ngayon ng San Miguel. Itong pinag-aaralan nilang mabuti yung sabihin natin pag-renegotiate dito sa iba nilang players. Si Jericho Cruz, ang balita natin ay binigyan na ng bagong kontrata pero posible pa rin niyang matrade. Tandaan natin, ito sila Greg Stotter, Mac Bello, Calvin Abueva, binapirma ng bagong kontrata pero eventually tinrade din. Sign and trade ang nangyari. So, yan ang magiging mga importanteng desisyon ng management ng San Miguel tungkol dito kay Big Mo. Ilalagay na nga ba sa trading block ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahanmisi? Yan ngayon ang usap-usapan ng karamihan lalo na at napansin nila na itong Barangay Ginebra ay paikli ng paikli. Yung rotation na ginagamit ni Coach Tim Cone at yung contribution ni Ahanmisi ay hindi na katulad nung dati. Actually, marami nga nagsabi na inconsistent talaga itong si Maverick Ahanmisi. Minsan maganda laro, minsan naman ay mababa yung kanyang contribution at yan ang dahilan kung bakit sa tingin ng karamihan ay mukhang kinakailangan na itong si Maverick Ahanmisi ay sabihin na natin na kailangan ng i-trade para makakuha ang Ginebra na isang mas reliable na scorer at defender. 2 points lamang ang na-shoot ni Maverick Ahanmisi dito sa Game 2 at syempre kulang yan. Lalo na at alam natin na medyo na overextend dito si Justin Brownlee dahil halos siya bumuha talaga sa Ginebra. So kinakailangan ng additional contribution dito kay Ahanmisi at kung yan ay hindi makapagde-deliver baka i-trade na to dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng number 1 pick nila. Isa yan doon sa makinukonsiderado ngayong options nitong Barangay Ginebra lalo na kung hindi magiging maganda yung performance nito si Maverick. So, wag na tayong magulat kung ito si Maverick Ahanmisi ay hindi na magtagal dito sa Barangay Ginebra. Dahil marami ng mga guards ngayon ng Ginebra at alam natin na ito si Jamie Malonzo ay bumabalik na rin yung kanilang laro. So, hindi nakapagtataka na baka ito si Ahanmisi ay trade na nga dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakasakali na matrade nga ito si Ahanmisi, hindi na dito sa Terra Firma posibleng option yan. Pwede rin yan nadalhin dito sa Northport kapalit ni Arvin Tolentino o kaya naman baka dito sa Phoenix Football Masters kapalit ng first round draft pick nila. Ibig sabihin itong Barangay Ginebra hindi yan magtsatsaga dito kay Ahanmisi kung hindi magiging maganda performance dito dahil marami naman sila na ibang players na pwede talaga makuha sa naipapalit sa kanya. Nakatabla itong Meralco Bolts kontra dito sa Barangay Ginebra pero sinabi ni Coach Luigi Trillo na hindi siya satisfied dito sa naging tawagan ng mga referees na sobrang dami daw ng mga fouls na tinawag kontra sa kanila. 34 o 34 na fouls ang tinawag dito sa Meralco samantalang 19 lamang dito sa Barangay Ginebra. At halos doble yung dami ng free throws na nakuha ng Barangay Ginebra kontra dito sa Meralco Bolts. At yan ang sinabi ni Coach Luigi Trillo na hindi niya nagustuhan dito sa laban kahit na nakatabla Meralco. Sabi nga ng mga fans ng Meralco, all-star lineup na Ginebra, kinakampihan pa ng mga referee. Pero sa panig ng Ginebra ay move on na sila mula dito sa Game 2. Ang nangyari nga dyan, nakatabla itong Meralco pero gagawin ng Ginebra ang lahat para makabawi sila dito sa Game 3 dahil siyempre yan na yung tinatawag na winner take all. Nakita natin na binuhat ulit ni Justin Brownlee itong Ginebra pero
hindi ito nakasapat dahil medyo nagkulang na contribution to sa ibang players, particular na dito kay Stephen Holt at kay Maverick Misi. Kaya kinakailangan mag-step up yung ibang players ng Barangay Ginebra. Lalo na at very short yung rotation na ginagamit ni Coach Tim Cone. Nakita natin doon sa game na cleared to play na para ito si Jeremiah Gray, pero very unlikely na gagamitin niya ni Coach Tim Cone dahil syempre ang tagal na hindi naglaro ni Jeremiah at hindi mo yan basta-basta syempre pwedeng ipasok sa isang very crucial na laro dahil syempre sabi nga nila ang lamig pa niyan. So kinakailangan mag-adjust ng Barangay Ginebra dito sa susunod na laro para masiguro na mananalo sila para makapasok sa semis at makaharap ang Northport. Pero ito namang Meralco Bulls, ganyan din sigurado ang gagawin. So magkakaroon na lamang yan ng syempre adjustment yung parehong kupunan at tignan natin kung sino makalalamang. Importante dito, good start para doon sa dalawang koponan. At kung sino makakagawa nun, malamang yun ang magkakaroon ng mas magandang tsansa na manalo at makaabante dito sa semis. Itong Magnolia Chicken Templados ay marami ang mga binabalak ngayon ng mga trades dito sa mga darating na araw. Pinag-aaralan pa lamang nila dahil syempre sa kasalukuyan ang Magnolia pwede lang makipag-trade dito sa mga teams na eliminated na katulad ng San Miguel, NLEX, Blackwater at Phoenix. At gustong siguraduhin ng Magnolia na bago sila gumalaw ay maganda na yung magiging sitwasyon nila. Unang-unang sitwasyon dito sa Magnolia bago sila gumawa ng trade ay magdesisyon kung papalitan ba si Chito Victolero o hindi. Kasi kung magpapalit ka ng coach, syempre on hold muna. Wala kang muna gagawing trade dahil gusto mong bigyan yung coach ng panahon para makapili ng mga players na ilalagay niya sa kaniyang lineup. Kasi depende yan doon sa coach kung sino yung kukunin player. For example, kung si Ryan Gregorio kukunin nilang coach o kaya naman si Johnny Abariento, syempre tig-iba ng estilo yan at tig-iba ng klaseng player ang gusto niyang makuha. Kaya sa ngayon, yan ang masasabi natin na dahilan kung bakit hindi pa nagte-trade ng Magnolia. Pwede nang gumawa ng trade ng Magnolia, pero syempre pag-aaralan muna yung mabuti nitong management para masigurado na kinakailangan nilang makapili ng mga tamang addition sa kanilang lineup dahil ayaw ng Magnolia syempre na magkaroon ng pagmamadali. Ayaw nilang madiliin itong mga trades lalo na at sigurado na masasama din dyan ang San Miguel dahil San Miguel eliminated na rin. Actually, itong Ginebra, pag natalo sa Meralco, may eliminate din yan. So, ito ngayon ang kinakailangan siguraduhin ng management ng SMC na maaayos yung sitwasyon dito sa kanilang lineup. Sa panig ng Magnolia, bukod dito sa pagpalit kay Coach Chito Victolero, ay marami din mga players na nababanggit na pwede nang palitan. Katulad nitong sila Ian Sanggalang na parang tumatanda na talaga at nag-iba na yung laro. And of course, alam natin na ito rin si Calvin Abueva, Rom De La Rosa at yung iba pa. Kaya abangan na lang natin yung magiging major movement dito. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alicia Garcia, Michael D, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, kay Dalmacio de Guzman, kay Enju, Dexter Domer at sa iba pa nating mga regular na viewer.